Isa sa mga pinakanakakaintrigang misteryo sa mundo ng Hunter x Hunter ay ang Freeze family. Kilala natin si Ging Freeze bilang isa sa pinakamalakas at pinakamatalinong hunters na buhay sa kasalukuyan, pero higit pa sa kanya, may isang pangalan na laging bumabalik tuwing napag-uusapan ang kasaysayan ng Dark Continent, at iyon ay si Don Freeze. Ngayon, isipin natin, posible bang magkaroon ng isang teoryang labanan sa pagitan nila? At kung sakali ngang magtagpo ang dalawang ito, sino ang mananaig? Tara, isa-isahin natin. Si Ging Freeze ay isang taong malayo sa spotlight. Kahit siya ang ama ni Gon, bihira natin siyang makita sa serye. Pero tuwing ipinapakita siya, malinaw na ang reputation niya ay hindi basta-basta. Sinasabing kabilang siya sa top 5 hunters sa buong mundo, ibig sabihin, isa siya sa pinakamalapit kay Chairman Netero pagdating sa lakas, talino, at impluensya. Hindi lang sa pakikipaglaban magaling si Ging, kundi sa strategic planning, improvisation, at mastery ng Nen. Naipakita ito noong ginamit niya ang complex conditions at restrictions para magtayo ng mga kakaibang abilities. Kaya niyang gumawa ng mga Nen constructs na halos buhay na at kaya ring makipag-usap, parang isang tao mismo. Kung tutuusin, si Ging ay hindi lang fighter, kundi isang innovator. Ang lakas niya ay hindi nakadepende lang sa raw power, kundi sa creativity at unpredictability. Sa isang laban, hindi mo siya basta mahuhulaan. Pero sa kabilang banda, si Don Freeze ay isang mas malaking misteryo. Siya ang sinasabing may akda ng Journey to the Dark Continent, isang napakalumang aklat na inilathala mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Ang libro ay nahahati pa sa 2 volume, East at West, at hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang buong kopya. Ibig sabihin, ang pagkatao ni Don Freeze ay balot ng hiwaga, buhay pa ba siya hanggang ngayon? Kung oo, paano siya nakaligtas ng higit 1,000 taon? May impluensya ba dito ang Nen? O baka naman isa siyang nilalang na lumampas na sa normal na limitasyon ng tao? Kung si Ging ay kumakatawan sa talino at inobasyon ng modernong hunters, si Don naman ay simbolo ng ancient knowledge. Isipin mo, siya ang unang nag-explore at nagdokumento tungkol sa Dark Continent, isang lugar na kahit ang pinakamalalakas na hunters sa kasalukuyan ay hirap pasukin. Kung nagawa niyang mabuhay doon, ibig sabihin, hindi matatawaran ang lakas at karanasan niya. Baka mayroon siyang mga Nen techniques na mas advanced pa kaysa kahit sino sa kasalukuyang panahon. Ngayon, pumasok tayo sa mismong teoryang labanan. Kung magtatapat si Ging at Don Freeze, anong klase ng laban kaya ang mangyayari? Sa isang panig, si Ging ay aasa sa kanyang kakayahang manipulahin ang Nen sa pinakamalikhain at pinaka-unpredictable na paraan. Kayang-kaya niyang gumamit ng mga kondisyon at restrictions para i-maximize ang lakas ng kanyang abilities. At higit sa lahat, mabilis siyang mag-analyze ng sitwasyon. Sa isang iglap lang, kaya niyang i-adjust ang kanyang strategy depende sa galaw ng kalaban. Sa kabilang panig naman, si Don Freeze ay maaaring may dalang napakalupit na kaalaman tungkol sa Dark Continent. Isipin mo kung ilang libong taon na siyang nabubuhay, tiyak na nakaharap na niya ang mga pinakamapanganib na nilalang at sitwasyon. Ang mga karanasang ito ay posibleng nagbigay sa kanya ng kakayahan na lampas pa sa inaakala ng kasalukuyang henerasyon. Kung si Ging ay parang modernong scientista ng Nen, si Don naman ay parang ancient sage na may hawak ng mga sikreto ng nakaraan. Sa laban ng dalawa, hindi lang ito magiging sagupaan ng lakas. Isa itong clash ng kaalaman, karanasan, at katalinuhan. Si Ging, na may modernong pamamaraan at adaptiveness, laban kay Don na may ancient knowledge at posibleng supernatural na longevity. Ang malaking tanong ngayon, sino ang mananaig? Kung sa raw intelligence, si Ging ay walang duda na isa sa pinakamahusay. Pero kung sa depth ng kaalaman at experience, maaaring si Don ang may lamang, lalo na kung totoong ang nabuhay siya ng 1,000 taon at nakaligtas sa Dark Continent. Sa huli, walang tiyak na sagot, at dito pumapasok ang kagandahan ng teorya. Ang ideya na magtatapat ang dalawang Freeze ay parang simbolo ng paglalaban ng dalawang henerasyon, ang bago at ang luma, ang modernong pananaw at ang ancient wisdom. Kung sakaling mangyari ito, siguradong isa ito sa magiging pinaka-epic na labanan sa buong Hunter x Hunter lore, hindi lang laban ng magkapamilya, kundi laban ng dalawang haligi ng kaalaman at lakas. Ikaw, sa tingin mo, sino ang mas may edge?
si Ging Freeze na modernong henyo, o si Don Freeze na posibleng tagapagdala ng sinaunang kapangyarihan? I-comment mo ang opinyon mo sa baba at sabay nating tuklasin ang misteryong ito.